You cannot actually make this. You can't win this competition. Ilan lang ito sa masasakit na salita na natanggap ni Tricia galing sa isang organizer nang minsan sumali ito sa isang beauty pageant. Ang dahilan, wala raw siyang malaking hinaharap. So, nung bata ako, wala nga akong dibdib. So, talagang I always adore yung merong mga ganon. Like, kahit sa skin ko, lagi nila akong binubuli, of course, na ang itim-itim mo, tapos wala ka pang hinaharap, wala ka pang puwet, something like that. So, I have to face the reality na binubuli nila ako, pero I have to be strong. Dahil dito, naging misyon ni Tricia na palakihin ang kanyang dibdib. Gumamit si Tricia ng iba't ibang cream at sa murang edad na 19, umiinom na raw siya ng pills. Kaya tumating talaga ako sa point na kailangan ko na to boost my confidence, I have to do it. At nang makapasok sa isang travel and tours agency, nakapag-ipon siya ng 250,000 pesos para sa breast augmentation surgery o pagpapadagdag ng dibdib. So, ang breast augmentation ay pagdadagdag ng laki ng suso. Maraming paraan para gawin siya, pero most of them are surgical. Ibig sabihin, inooperahan. Kapag inoperahan po kayo para palaki ng suso nyo, maaring maglagay ng silicone na bag sa likod ng suso mismo, between ng suso at saka ng muscle. Pwedeng doon, maaari din po ilagay siya sa ilalim ng muscle. So, yun po yung pinakasimple na po pwedeng gawin. Ilan na rin mga personalidad ang nagpagawa nito tulad ni na AJ Raval, Ellen Adarna, Tony Fowler at Michelle Madrigal. At nito lang Setyembre, napasali na si Tricia sa kanilang bilang. Ako si Maria Tricia Villamarin at ako ay nag-undergo ng breast augmentation. Kamakailan lang sumailalim si Tricia sa surgery kaya naman sariwa pa ang sugat sa ilalim ng suso ni Tricia. Sa parting ito raw ipinasok ang 355cc silicone implant. Kaya ang dating Cap A, ngayon Cap C at pwede pang mas lumaki. Hindi nga lang daw hinaharap niya ang nadagdagan, pati na raw ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Very confident. Like, hindi na ako nahihiya na lumabas na wala. Yung parang kahit magsuot ka ng swimsuit, talagang confident ka na parang no, hindi na ako nila, parang lagi na nila akong sasabihin ng, oh, you're so sexy, you're so beautiful. Kasi tayo bilang tao, we always want na parang, siyempre, puriin tayo, i-appreciate yung beauty natin. So, parang nadagdagan siya. Pero payo ni Tricia, bago raw sumabak sa ganitong operasyon, dapat raw pinag-iisipan itong mabuti dahil hindi biro ang paghahanda, pangangalaga at responsibilidad ng bagong mga dibdib. Pero kung ayaw magpa-opera at nais pa rin ng malaking dibdib, may ilang paniniwala si Juan kung paano madadagdagan ang laki nito. Kumain daw ng papaya dahil mayaman ito sa vitamin A na isang breast-enhancing hormone. O kaya naman kumain ng mga pagkain mayaman sa estrogen tulad ng mani, gulay, prutas at kape. Maaari ring dahan-dahang imasahe ang dibdib dahil nakatutulong daw ito sa maayos na pagdaloy ng dugo. Mag-ehersisyo, uminom ng mga vitamin supplements. Pero ayon sa eksperto na si Dr. Jennifer De Castro Mercado, ang mga pagkain o ehersisyo ay walang kinalaman sa paglaki ng ating dibdib. Maaring natural yon dahil ang mga babae sa pamilya ninyo malalaki talaga ang suso. Pangalawa, paaring dahil sa may katabaan ka kaya malaki ang suso mo. Kaya wala kang pwedeng gawin para palakihin talaga ang suso. Marami ring misconception dyan. May mga exercise daw, may mga pwede daw kainin para lumaki ang suso. Hindi po, no? Pero sa bayan ni Juan, talaga nga bang the bigger, the better? Mas maganda yung malaking yung bus. Kasi maraming siyang masuso. Matiti. Attractive po kasi sa akin yung may laman. Imbis sa flat chest. Siyempre, malaking dibdib. Siyempre, may malaking dibdib. Kasi medyo garado ang asawa. Sa 10 na taong aming tinanong, siyam sa kanila ang nagsasabi na lamang ang may malaking hinaharap. Pero I wonder, ano kayang dahilan nito? Through the years, yung malaking dibdib naman, lalo na mga
1700s, 1800s, even 1900s, di ba? So, makikita natin na yung malaking dibdib, sexual yan eh. Sexual fantasies din yan. Na ito, hindi lamang sa mga Pilipino din to eh. Universal din. No? Sa babae naman, bakit nga gustong magkaroon ng malaking, may mga nagpapa-breast implant, implantation, augmentation, ganyan. Kasi nga, parang that will define you as a woman, that will make you sexy. Kasi lagi tayo, ang tao kasi is basically laging hungry for recognition. Ayon sa kasaysayan, wala naman daw naitalang mas lamang sa pagiging maganda ang babaeng may malaking hinaharap. Ang mga babae raw, katulad din ng mga lalaki na kadalasan, walang saplot na pang-itaas at ang kanilang mga dibdib ay kitang-kita. Dahil na rin sa impluwensya ng mga nanakop sa atin, nagkaroon ng malisya at sexualisasyon sa parting ito at lumao naging bahagi ng ating kultura.